Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Isa pong magandang araw sa inyong lahat at sa lahat po ng mga nakikinig sa inyong programa. Ako nga pala si Pau, 30 taong gulang, isang HR staff sa Alabang at isang solo parent sa napakatalino kong anak na lalaki. Matagal na akong tagahanga ng inyong programa, Papa Dudut. Sa katunayan, habang nasa trabaho ako ay nakasalpak palagi ang earphones ko para makinig sa mga kwentong ibinabahagi ninyo. Ang programa mo ang nagiging takbuhan ko para kahit papaano ay malibang ako at makalimot sa mga mabibigat na mga isipin. Papa Dudut, alam kong huhusgahan ako ng marami dahil alam kong nasa maling sitwasyon at relasyon ako. Hindi ko isusulat ito para tularan ng iba, kundi dahil gusto ko lamang gumaan ang pakiramdam ko. Sobrang bigat na po kasi ng dinadala ko. At wala akong mapagsabihan sa pamilya ko dahil ayaw ko namang masira ang pagkatao ng lalaking mahal ko. Sana po ay mabigyan ninyo ako ng payo at aasahan kung babasahin ang aking liham at maging ang mga komento sa comment section ay aking pong babasahin. Ito po ang aking kwento. Sobrang bigat na po kasi ng dinadala ko at wala akong mapagsabihan sa pamilya ko dahil ayaw ko namang masira ang pagkatao ng lalaking mahal ko. Sana po ay mabigyan ninyo ako ng payo at aasahan ninyong babasahin ko ang bawat komento sa comment section. Ito po ang aking kwento. Papa Dudut, nagsimula ang lahat 4 na taon na ang nakakalipas. Bilang isang solo parent na nagpalaki sa anak ko ng mag-isa. Sanay na akong humarap sa hamon ng buhay. Wala kasing tatay ang anak ko. Produkto lamang siya ng isang panandali ang pagkakamali o one night stand kasama ang kaibigan ng pinsan ko noon. Mula nung mabuntis ako at manganak ay wala akong nakuha kahit na isang singkong duling na suporta o sustento mula sa lalaking yon. Kaya naman tinaguyod ko ang lahat ng needs at wants ng anak ko gamit ang sarili kong kayod bilang isang HR staff sa Alabang. Incoming grade 6 na ang anak ko ngayong taon at napakatalino niyang bata. Kaya ganado talaga akong magpakapagod para sa kanya. Pero kahit gaano ka pala katatag, dumarating din sa buhay mo yung sandali na mapapagod ka. Yung pakiramdam na pag-uwi mo galing sa nakakapanghambog na trabaho at pag-aasikaso sa anak mo. Maiisip mo na lamang bigla na gusto mo na rin namang ng masasandalan. Gusto mo rin na may magtatanong kung kumain ka na ba o may mag-aalaga naman sa iyo kapag meron kang sakit. At doon pumasok si Jojo sa eksena. Isang gabi, bandang 7:00 naglalakad kaming mag-ina papunta sa fast food para maghapunan. Medyo madilim na noon at naghaharutan pa kami ng anak ko habang naglalakad sa bangketa. Sakto naman na napadaan kami sa tapat ng isang pwesto kung saan ay nakatayo si Jojo. Si Jojo ay isang businessman sa lugar namin dito sa Laguna.
Kilalang kilala ang pamilya nila at halos kaedad na siya ng mama ko dahil 52 years old na siya. Pero alam mo, Papa Dudut, kung titingnan mo siya ay hindi mo iisiping lagpas 50 na siya. Wala kasi siyang bisyo, hindi naninigarilyo at hindi palainom. Kaya naman medyo bata talaga siya kung titingnan at maayos magdala ng katawan. Matagal na kaming magkaibigan sa Facebook ni Jojo, pero alam mo naman sa social media, paramihan lang minsan ng friend list at hanggang like o react lang sa mga post. Kaya nagulat ako noong bigla niya akong tawagin noong gabing yon. "Oy, ikaw pala yan." Bati niya sa akin sabay ngiti. Medyo nabigla ako kaya napahinto ako saglit. Tumingin ako sa kanya, ngumiti rin ako ng pilit dahil nahihiya ako at sumagot ng hello po. Pagkatapos noon ay sabay diretsyo na ako ng lakad, palayo sa kanya habang hila-hila ko ang anak ko. Naisip ko kasi na baka nakikipagplastikan lang o kaya naman ay baka may kailangan. Isa pa ay simple lang ang bihis ko ng gabi na yon. Nakapangbahay lang at tsinelas kaya medyo conscious din ako sa mukha ko. Pero akala ko, doon lang nagtapos ang engkwentrong yon. Pagka-uwi namin ng anak ko galing sa pagkain ng burger at fries sa McDo. Nakahiga na ako sa kama at nagbabasa ng mga emails nang biglang tumunog ang messenger ko. Pagka-swipe ko ng screen ay laking gulat ko. Nagaling kay Jojo ang chat. Sa totoo lang, Papa Dudut, hindi talaga ako mahilig makipag-chat sa mga lalaki. Lalo na sa mga hindi ko naman ka-close. Bukod sa wala akong oras dahil sa trabaho at sa anak ko. Maingat din ako pero kakaiba yung gabing yon. Noong nag-chat siya ay hindi ko alam kung ano ang engkanto ang sumapi sa akin. At bigla akong naging interesado na sumagot sa mga katanungan niya. Napareply na lamang ako bigla. Habang nagpapadala ako ng mga replies, may isang boses sa isipan ko ang nagpapaalala na pamilyadong tao na si Jojo. Nakikita ko naman kasi sa Facebook niya na may asawa siya at may mga anak. Kaya sa simula ay binuod ko lang sa formal na kumustahan ang usapan namin. Nagtanong siya tungkol sa personal kong buhay, kung kumustang maging solo parent at nagkwento rin siya ng kaunti tungkol sa family background niya. Habang tumatagal ang chat namin ng gabing yon, may isang malaking revelasyon na gumulat sa akin. Nabanggit niya ang mga pangalan ng mga kamag-anak niya. At doon ko nalaman na close friends pala sila ng pamilya ng tatay ko. Napasigaw pa ako sa kwarto noong mabasa ko yon. Sabi ko sa sarili ko grabe, napakaliit talaga ng mundo, Papa Dudut, dahil sa koneksyon na yon. Ng mga pamilya namin ay mabilis na nawala ang ilang ko sa kanya. Naramdaman ko na parang hindi na siya ibang tao, kaya mas lalo kaming naging close sa mga sumunod na araw. Araw-araw na kaming magka-chat mula sa pagising ko sa umaga hanggang sa bago ako matulog sa gabi. Palagi siyang nagpapadala ng mensahe para magtanong kung kumain na ba ako o kung kumusta ang biyahe ko papuntang Alabang. Isang buwan ang lumipas na ganon ang naging takbo ng buhay ko. Puro pag-uusap sa chat na unti-unting pumupuno sa kulang na espasyo sa puso ko. Hanggang sa dumating ang araw na nag-decide kami na magkita ng personal para makapag-usap ng masinsinan. By that time, na nagkita kami sa isang tahimik na kainan, nagkape kami at nag-usap ng harapan. Sinabi ko sa sarili ko na bago pa man lumalim ito ay kailangang maging bukas ako sa kanya. Sabi ko sa kanya hindi naman kailangang magsinungaling. Mas maigi na yung sa umpisa pa lamang ay maging totoo na kami sa isa't isa at wala nang tinatago para walang maging problema sa huli.
Naging tapat ako sa sitwasyon ko bilang single mom at naging tapat din siya tungkol sa estado ng kasal niya. Mula ng gabing yon ay opisyal nang naging mag-on kaming dalawa. Dito sa parting ito ay hindi ko ipagkakaila at buong puso kong aaminin na isa akong kabit. Alam ko ang batas, alam ko ang moralidad ng lipunan. Ramdam ko naman na mahal niya ako. At totoo ang ipinapakita niya pero baliktarin man ang mundo. Ang masakit na katotohanan ay isa pa rin akong kabit. Meron siyang legal na asawa at meron siyang mga anak pero sa kabila ng lahat ng iyon, pumayag pa rin akong pumasok sa buhay niya at maging kanyang pangalawa. Ang tanging pinangahawakan ko na lamang noon ay ang bulong ng puso ko. Nasa wakas ay may lalaki na ring nagmamahal at nag-aalaga sa akin pagkatapos ng mahabang panahon ng pag-iisa. Dahil nga naging opisyal na ang relasyon namin ay binigyan niya ako ng isang natatanging layaw. Pau ang naging tawag niya sa akin. Maikli lang siya pero may malalim na kahulugan para sa aming dalawa. FYI lang Papa Dudut, short talaga yon para sa siopaw. Yun kasi ang kauna-unahang pagkain na ibinigay at ibinalot niya para sa akin noong nagsisimula pa lang kaming magkalapit ang loob. Simple lang na pagkain pero para sa akin ay yon ang naging simbolo ng simula ng isang mahabang kwento ng pag-aalaga niya. At doon ko nga unti-unting napatunayan kung gaano katalaga kakaiba si Jojo sa lahat ng mga lalaking dumaan at sumubok sa buhay ko. Hindi sa binobola ko siya o pinapataas ko ang bangko niya pero ibang-iba talaga ang pagkatao niya. Si Jojo po kasi ang tipo ng lalaki na ipinapakita ang pagmamahal niya sa pamamagitan ng pagkain. Palagi niyang sinisigurado na busog ako. Busog ang anak ko at walang oras na magugutom kami. Lahat ng mga biglang cravings ko, lahat ng kailangan at gusto namin ng anak ko, siya mismo ang kusang nagbibigay nang hindi ko man lang hinihingi o ipinapahiwatig sa kanya. Mas malambing pa nga siya sa akin kung tutuusin. Araw-araw, para siyang call center agent na walang tigil sa pag-update sa akin ng mga itinerary niya. Kung nasaan siya, ano ang ginagawa niya sa negosyo o sino ang kausap niya. Lahat yon ay dinedetalye niya sa chat na may kasama pang selfie palagi. Ang cute lang kasi. Nakakatawa na nagagawa pa ng isang 52 years old ang ganong bagay para lang maging kampante ako. At higit sa lahat ay hindi lumilipas ang isang araw na hindi niya biglang sasabihin sa akin ng I love you Pau. Kahit random na oras, kahit nasa gitna siya ng pag-aasikaso ng mga kliyente niya, bigla na lang siyang magpapadala ng ganyang mensahe sa akin, Papa Dudut. Pero ang pinakamasakit na tumama sa puso ko, sa magandang paraan ay kung paano niya tinanggap at minahal ang anak ko. Mas lalo akong nahulog sa kanya noong naramdaman ko na naging mas mahal at tunay na priority niya rin ang anak ko. Lalo na pagdating sa mga school needs nito. Alam mo naman ang mga bata sa school ang daming binibili at kailangang dalhin, pero kay Jojo, hindi ko na kailangang mamroblema. Kahit nga yung mga maliliit na school projects ng anak ko. Siya na mismo ang gumagawa ng buong puso at tiyaga. Masasabi ko talaga ng mga panahon na yon na napakaswerte ko sa lalaking ito. Mahal na mahal niya kaming mag-ina. Gabi-gabi akong nagpapasalamat kay Lord na nakilala ko si Jojo. Alam ko naman sa sarili ko na mali itong relasyon namin. Alam kong lumalabag kami sa batas ng tao at ng Diyos. Pero hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko kung ano ang dahilan ni Lord kung bakit hinayaan niya pa kaming magtagpo at magkalapit ng ganito.
Siguro naman kahit sinong single mom na nakaranas ng hirap at pag-iisa ay matutuwa at magpapasalamat kapag nakatagpo ng ganitong lalaki na kagaya ni Jojo. Hindi po ba? Yung assurance na ikaw lang ang mahal niya. Yung oras at ang atensyon na hindi mo kailangang ipagmakaawa o limusan dahil kusa niyang ibinibigay sa iyo ng buong buo. Siyempre dahil nga alam kong pamilyado siya, natural lang na magkaroon din ako ng mga pag-aalinlangan sa simula tungkol sa buhay asawa nila. Pero base rin sa mga kwento ng mga malalapit na kaibigan ni Jojo na nakakausap ko, casual na lang daw talaga sila ng wife niya. Magkasama nga sila sa isang bahay para sa mga anak nila. Pero wala na silang intimacy o ugnayan bilang magkapareha sa buhay. Ganon din naman ang palaging sinasabi sa akin ni Jojo tuwing mag-uusap kami tungkol doon. Pero sa totoo lang, Papa Dudut, never ko naman siyang tinanong o kinulit tungkol sa asawa niya dahil understood ko naman na mag-asawa sila. Natural lang na isipin ko na imposible namang hindi sila magtalik o magsiping. Mag-asawa sila eh. Kahit ako noon, hindi ako basta-basta naniniwala sa mga ganyang kwento ng mga lalaki. Pero si Jojo, gumagawa talaga ng paraan para patunayan sa akin na wala na silang ugnayan sa kama ng asawa niya. Pinapakitaan niya ako ng mga pictures mula sa CCTV sa loob ng bahay nila para makita kung maghiwalay sila ng tinutulugan. At ang pinakamatindi pa, palagi siyang nagvi-video call sa akin bago matulog. At hinahayaan lang niyang naka-on ang video call kahit na habang natutulog na siya para lamang makita ko na mag-isa lamang siya sa kwarto niya. Sa totoo lang, Papa Dudut, hindi naman talaga big deal sa akin kung may mangyari man sa kanila ng asawa niya dahil alam ko naman ang pwesto ko. Kaya sabi ko sa kanya ay ayos lang at huwag na siyang mag-effort ng ganon. Pero ginagawa niya pa rin para lamang patunayan ang katapatan niya sa akin. Sa loob ng 4 na taon, ganito lang po ang naging takbo ng buhay at routine namin ni Jojo. Ako ay busy sa trabaho bilang HR staff at siya naman ay abalang-abala sa pag-aasikaso ng iba't ibang branch ng negosyo niya. Dahil pareho kaming may pinagkakabalahan ay paminsan-minsan lang din kaming magkasama ng personal sa isang linggo. Kapag hindi naman kami nakakalabas para kumain sa mga restaurant ay nagpapadala na lamang siya ng mga masasarap na pagkain o grocery sa bahay namin para masiguradong maayos ang kalagayan namin. At kung may pagkakataon naman na pareho kaming bakante, nagpaplano kami at nag-staycation kaming dalawa para makabawi sa mga araw na hindi kami nagkikita. Papa Dudut, napakatahimik ng 4 na taon na kami ay magkasama. Akala ko talaga ay wala ng pagsubok na darating na kayang magpatumba sa amin ni Jojo. Akala ko ay nahanap ko na yung perpektong buhay kahit sa maling paraan. Kampante ako sa routine namin. Kampante na ako sa pagmamahal niya. Hanggang sa dumating ang huling bahagi ng nakaraang taon at doon ko unti-unting naramdaman na ang pangarap na binuo namin ay nagsisimula ng magkaroon ng mga lamat. Habang tinatype ko itong part na ito ng kwento ko, Papa Dudut, ay hindi ko talaga mapigilan na maiyak muli at manginig ang buong katawan ko. Ang hirap-hirap kasi na balikan at kalkalin yung mga pangyayaring unti-unting nagpadurog sa akin para lamang may bahagi ko sa inyo. Pero kailangan kong maging matapang para mailabas ko itong bigat sa dibdib ko. Nagsimula akong magduda noong Hulyo taong 2025. Sabi nga nila malakas talaga ang kutob nating mga babae kapag may hindi na tama sa kinikilos ng lalaki. Bukod sa sarili kong pakiramdam, may mga nagbabalita na rin sa akin na mga tao sa paligid
Mga nakakakita sa kanya sa kung saan-saan na iba na ang kasama o iba na ang galaw. Nung una, pinagtatanggol ko pa siya ng husto. Sabi ko sa mga sumbong sa akin, masyado lang talagang mabait si Jojo at mapagbigay sa mga tao niya. Kaya baka nami-misinterpret nyo lamang kung ano yung nakikita ninyo. Kilala ko si Jojo. Hindi niya magagawa sa akin yan. Pinaninindigan ko yan dahil buo ang tiwala ko sa 4 na taon naming pagsasama. Pero habang lumilipas sa mga buwan, naging buwan-buwan na rin ang mga pagbabago. Napapansin ko na parang maghapon na siyang nag-i-stay doon sa isang partikular na branch ng negosyo niya. Dati-rati naman ay palipat-lipat siya ng pwesto kaya naman ay umuwi kaagad para mag-update sa akin. Pero ngayon doon na rin siya mismo sa branch na yon naliligo. Yun bang parang doon na siya nakatira at ayaw nang umalis pa. At ang pinakamasakit pa dito, Papa Dudut, pati sa aming dalawa, may nagbago na rin. Hindi na kami masyadong nagla-love making kung ikukumpara noong una. Kung magkaroon man ng pagkakataon na magkasama kami sa staycation o sa kwarto, ako pa talaga yung kailangang mag-insist at magmakaawa na magtalik kaming dalawa. Tapos kapag ginagawa na namin ay palaging kulang at bitin yung performance niya. Hindi tulad ng dating mapusok at ganado siya. Tuwing tatanungin ko naman siya kung bakit parang pilit o kulang, ang palagi niyang katwiran sa akin ay pagod lang daw siya sa negosyo at sa dami ng inaasikaso. Kaya naman bilang maunawaing girlfriend, iniintindi ko na lamang at pinapalampas. Sabi ko sa sarili ko, tumatanda na rin kasi si Jojo, kaya baka natural lang na mapagod sa trabaho. Pero hindi pala pagod sa trabaho ang kadahilanan, Papa Dudut. Doon na pumasok ang petsang December 13, 2025. Tandang-tanda ko ang araw na ito. Hindi ko ito makakalimutan, monthsary kasi namin noong araw na yon. Kaya syempre kailangan namin mag-celebrate kahit simple lang. Dahil hindi naman drinker o palainom si Jojo, nag-decide kami na invite na rin yung best friend niya para naman may makainuman at makakwentuhan ako habang nagdiriwang kami. Buong gabi panay lang ang food trip ni Jojo. Kain lang siya ng kain ng mga pinahanda naming pulutan habang kami naman ang BFF niya ay nagtatawanan at umiinom. Hanggang sa dumating yung sandali na biglang nilapag ni Jojo yung phone niya sa mesa. Ang malala, naka-open lang ang screen nito at kitang-kita ko na naka-display ang messenger niya, Papa Dudut. Hindi ko naman sinasadyang tumingin pero sakto talagang may pumasok na notification. Nakita ko yung chat ng isa sa mga tao niya sa negosyo. Itago na lang natin siya sa pangalang MM. Babae po ito. At ayaw ko na rin ibulgar ang totoong pangalan niya, baka sabihin naman ng mga tao na napakasama ko. At nangingialam ako sa buhay ng iba. Sila na nga ang naging masama sa akin. Ako pa rin talaga nag-a-adjust at nag-iingat para sa kanila. Hay nako. Mabalik tayo sa telepono. Noong tinignan ko ang screen, nakita ko ang chat ni MM kay Jojo na naglalaman ng emoji na naka-kiss at may kasama pang heart. Tapos nakaset pa rin yung nickname niya sa messenger bilang real first name lang niya. Na parang close na close talaga silang dalawa. Sobrang nagpantig ang tenga ko at nakaramdam ako ng matinding kaba at galit. Bakit ganyan ang chat sa'yo ng tao mo? Patingin ako, buksan mo yan. Pagalit kong sabi sa kanya habang nakaturo sa phone niya. Papadudot, noong hiningi ko ang cellphone niya, nakita ko ng malinaw ang itsura ni Jojo. Hindi ko malilimutan ang reaksyon niya na mutla siya ng husto na parang nakakita ng multo. At sa sobrang tarantay, dali-dali niyang dinilit ang chat nilang dalawa ni MM sa harapan ko mismo. Wala lang yun,
Wala ito, tao ko lang yun. May tinatanong lang tungkol sa trabaho. Palusot niya sa akin habang pilit na nagpapakalma. Tiningnan ko lang siya ng diretsyo, mata sa mata habang nanginginig ako sa galit. Hindi ko na kaya ang atmosfera sa loob. Kaya tumayo ako sa kinakaupuan ko at lumabas muna ako saglit sa gate para magpahangin at magpakalma ng utak. Agad naman siyang sumunod sa akin sa labas. At nung makalapit siya ay niyakap niya ako ng mahigpit para amuin ako. "Huwag mo kong yakapin." Sambit ko sa kanya ng mariin habang nakatitig pa rin ako ng matalim sa mga mata niya. Sinabi ko talaga sa kanya, "Alam mo kung wala lang dito yung BFF mo sa loob ng bahay, nilayasan na kita ngayon din. Dahil ayaw ko namang gumawa ng eksena sa harapan ng bisita natin." Natapos ang inuman namin na puro pilit ang ngiti ko. Pagkatapos noon ay hinatid na ako ni Jojo sa bahay ko gamit ang kotse niya. Pero bago ako tuluyang bumaba ng kotse ay nagbitaw talaga ako ng matatag na salita sa kanya. Ang sabi ko ay tapusin mo kung ano man ang meron sa inyo ng MM na yon. At kung yon ang mas mahal mo, edi go. Maghiwalay tayo. Hindi ko ipagpipilitan ang sarili ko. Ang isanagot lang niya sa akin ay wala daw yon at wala daw siyang ginagawang anumang kasalanan sa akin. Hindi ko na siya inintindi ng gabing yon, padabog akong buwaba ng sasakyan at iniwan ko siya doon. Akala ko naman ay gagawa siya ng paraan pagkatapos ng gabing yon pero 3 araw ang lumipas na parang normal lang ang lahat kay Jojo. Wala siyang ginagawa. Wala rin siyang binibigay na update o balita sa akin kung tinanggal na ba niya sa trabaho o nilayuan yung tao na yon. Para bang binabaliwala lang niya yung pag-aaway namin noong Mansari. Papadudot hindi ko na ilalahad pa ang buong detalye ng bawat sagutan namin sa araw na yon. Baka kasi may makakilala pa sa amin dito sa lugar namin kapag narinig sa programa mo. Pero ang pinakamatinding plot twist ng buhay ko, sa huli itong si MM na mismo ang nag-chat sa akin. Ang lakas ng loob ng babaeng ito, papadudot. Diretso niyang inamin sa akin sa chat na magkarelasyon daw sila ni Jojo. At ang masakit pa ay sinabihan niya akong desperada daw ako at ayaw na daw talaga sa akin ni Jojo. Pinagpipilitan ko lang daw ang sarili ko sa relasyong ito. Papadudot, doon na tuluyang gumuho ang mundo ko. Ang daming tanong na pumapasok sa isipan ko. At yung mga pangyayari noong mga nakaraang buwan ay unti-unti nang nabuo sa utak ko na parang isang malaking puzzle. Lahat ng mga katanungang hindi niya sinasagot noon tungkol sa pagiging pagod niya ay bigla nang nagkaroon ng napakaliwanag at napakasakit na kasagutan. Matapos kong mabasa ang chat na yon mula kay MM, nanginginig ang mga kamay ko habang pinipindot ang block button. Blin ako si MM dahil napaisip din ako. Basa ko naman ng kapwa ko babae. Hindi naman talaga maglalakas ng loob magsalita ng ganon katapang ang kawalang galang ang isang babae kung wala siyang matibay na pinangahawakan o nakukuha mula sa lalaki. Kaya naman doon sa puntong yon, naniwala talaga ako kay MM. Naniwala akong meron talagang sila at hindi lang ito guni-guni o simpleng panunukso. Papadudot dahil sa tindi ng sama ng loob ko. 3 linggo kaming hindi nag-usap ni Jojo. Isipin mo, papadudot, dumaan ang Pasko, dumaan ang bagong taon na mag-isa lamang ako. Sobrang lungkot ko ng mga araw na yon. Basang-basa ng luha ang unan ko gabi-gabi dahil hindi ko kailanman inakalang mangyayari sa amin ang ganitong klase ng kataksilan. Kahit na hindi pa naman formal na umaamin si Jojo sa akin ng mga panahon na yon.
Ramdam na ramdam ko na may mali talaga base na rin sa mga naging sumbong na mga tao niya sa akin. At sa mismong pag-amin ni MM na may namamagitan sa kanilang dalawa. Doon ko rin mismo napagtanto, Papa Dudut, yung mga kakaibang kinikilos niya noong July hanggang November 2025. Para talagang puzzle na unti-unting nabuo sa isipan ko. Lahat ng mga katanungan ko noon na hindi niya sinasagot o dinadaan lang niya sa tawa ay biglang nagkaroon ng napakaliwanag at napakasakit na kasagutan. Pagpasok nitong taong 2026, nakatanggap ako ng chat mula sa lalaking nagpadurog ng puso ko. Walang iba kundi si Jojo. Sabi niya, "Happy New Year, Pao. I love you still." Napaiyak na naman ako nang mabasa ko ang mensaheng yon, Papa Dudut. Ang dami kong sinabi sa kanya sa chat. Ibinuhos ko ang lahat ng galit ko. At ang dami kong binatong katanungan na siya lamang ang makakasagot. Hanggang sa sumagot siya at nagsabing, "Sige, magkita tayo at sasabihin ko na sa iyo ang buong katotohanan." Kinakabahan ako noon, Papa Dudut. Ang bilis-bilis ng tibok ng puso ko. Pero gusto ko pa rin makaharap siya para masagot lahat ng mga tanong na nagpapagulo sa isipan ko. Gusto kong malaman kung bakit niya nagawa sa akin yon. Hindi na ba niya ako mahal? Mas mahal na ba niya ang babaeng yon kesa sa akin? Kung oo, bakit hindi pa niya ako hinihiwalayan? At bakit kailangan niya pa kaming ipagsabay na dalawa? At higit sa lahat ay paano nangyari at nakalusot yung relasyon nila. Gayong consistent naman siya sa akin at palagi nag-update. At lagi kaming magkausap sa telepono. Paano niya nagawang magtago? Kailan at saan sila nagsisiping? Kapag ba pumapasok ako sa work sa Alabang, saka sila nagkikita at gagawa ng milagro? Mali na nga yung relasyon namin dahil kabit ako. Nagdagdag pa siya ng another girl. Sobrang sakit. Sobrang walang mapaglagyan itong nararamdaman ko, Papa Dudut. Ang masakit pa dito, mag-isa ko lang na dinadala itong bigat. Hindi ako nagkikwento sa pamilya ko dahil ayaw ko namang masira si Jojo sa kanila. Madalas ay mag-isa akong umiiyak sa room ko. Idinadaan ko na lang sa pag-iyak at pag-inom ng alak para kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ko. Hanggang sa dumating na nga yung araw ng pagkikita namin. Naupo kami sa isang tahimik na lugar at hinayaan ko lamang muna siyang magsalita. Ang sabi ko sa kanya, "This time ay sabihin mo sa akin lahat. Detailed, walang dagdag at walang bawas." Yumuko si Jojo at nagsimulang magkwento. "Pao, si MM ang may gusto sa akin, hindi ako." Panimula niya. Then sometime noong November 2025, nakisabay sa akin si MM pauwi galing sa branch. Habang nasa loob kami ng kotse, bigla niya akong inakit. Sabi niya kahit saan ko daw siya dalhin ngayon ay ayos lang sa kanya. Ako naman na lalaki, syempre natukso. Nag-check-in kami sa isang motel. Pero 30 minuto lang ang tinagal namin doon. Mabilis lang talaga, tapos nagyakad na kagad ako na umuwi na kami. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Pinutol ko siya sa pagsasalita niya. Masakit man sa pandinig ko pero gusto ko pa ring malaman ng malinaw kung papaano nila ginawa yon habang nasa loob sila ng silid ng motel. "Anong posisyon ang ginawa ninyo? Paano nagsimula?" Tanong ko habang nanginginig ang boses ko. Huminga siya ng malalim at sumagot. "Nakaupo lang ako noon sa kama. Tapos bigla na lang akong hinalikan ni MM at yun na nga may nangyari. Missionary lang, Pao. Ilang pumps lang tapos nilabas ko na kaagad. Kasi habang ginagawa namin nakukonsensya ako ng gusto at alam kong mali talaga. Natukso lang talaga ako ng sandaling yun. Pagkatapos nun,
nagaya na akong umuwi at hindi na muling naulit pa. Papa Dudut, natulala na lamang ako sa mga narinig kong pag-amin mula sa kanya. Basang-basa na pala ang buong mukha ko na puno ng luha habang nakatitig sa kanya. Pero muli pa rin akong nagtanong para masigurado ang lahat. Magkarelasyon ba kayo? Mahal mo ba siya? Diretso kong tanong. Hindi, wala akong gusto doon. Mabilis niyang sagot. Natukso lang ako at inaamin ko. Pero once lang talaga yun. Pa-once lang at di na naulit pa. Umiwas na ako pagkatapos. Tumingin ako sa kanya na may halong pait at galit. Sabi ko ay hindi kayo uulit kasi nahuli kita. Paano kung hindi ko pa nalaman ito? E di patuloy mo pa rin akong ginagago at pinagmumukhang tanga. Wala akong kaideya-ideya na magagawa mo ito sa akin, Jojo. Sobrang sakit. Pero salamat na rin sa pag-amin mo. Mapapatawad kita soon pero hindi pa sa ngayon. You need to work this out at patunayan mong nagsisisi ka talaga. Pagkatapos ng matagal at madamdaming pag-uusap na yon, nalaman ko pa mula sa ibang mga tao ang ilang pang detalye tungkol sa mga ginagawa nila Jojo at MM ng mga panahong naghihinala pa lamang ako. May mga nagsabi na madalas daw talaga silang magkasama sa branch at may mga hula pa nga ang iba. Kung ilang beses ba talaga silang nagkita ng patago. Pero alam mo, Papa Dudut, pinili ko na lang na huwag nang pakinggan at alamin ang mga karagdagang kwento na yon. Sabi ko sa sarili ko ay binabaliwala ko na lamang ang lahat ng sabi-sabi ng iba dahil ayaw ko nang mag-isip ng kung ano-ano pang may dagdag o bawas na bersyon nila. Ang pinakamalinaw at sapat na katotohanan para sa akin ay yung mismong pag-amin ni Jojo na nagtaksil siya. May relasyon man sila o wala, ay seryoso man o hindi, ay ang katotohanang pumasok siya sa motel at nakipagtalik sa ibang babae ay sapat na para tuluyang madurog ang pagkababae at pagtitiwala ko. Umiyak si Jojo sa harapan ko ng araw na yon. Nangako siya ng paulit-ulit na hindi na kailanman mauulit ang nangyari at nagmamakaawa siya na bigyan ko pa siya ng pangalawang pagkakataon. Tiningnan ko lamang siya ng matagal habang umiiyak din ako. Dahil mahal ko siya. At dahil naniniwala naman ako na ang isang tao ay kayang magbago kung talagang willing siya at buong puso ang pagsisisi. Pinagbigyan ko siya. Hinayaan kong magpatuloy ang relasyon naming dalawa. Pero bago ko binuksan muli ang pintuan, nag-iwan ako ng isang napakabigat na babala sa kanya. Sinabi ko talaga ng diretso, Jojo, tandaan mo ito. Kapag naulit pa itong ginawa mo, wala nang ikatlong pagkakataon. Hindi ako ang Panginoon para magpatawad ng walang katapusan. Isang pagkakamali pa. Tapos na tayo ng tuluyan. Pero Papa Dudut, simula ng araw na ibinigay ko ang pangalawang pagkakataon na yon, tuluyan nang nawala ang tinatawag na peace of mind sa buhay ko. Hindi ko na alam kung paanong maging panatag. Naging grabe ang pagiging praning ko araw-araw. Konting kilos lang niya, nakakaiba ay nagdududa na ako kaagad. Palagi ko na ring chinecheck ang mga gamit niya. At nagkakaroon ako ng random checking sa cellphone niya tuwing magkakasama kami. Titingnan ko ang messenger, ang call logs, pati na mga dinidelete niya na messages. Minsan nga kapag may nararamdaman akong kakaiba sa mga sagot niya, hindi ako mapalagay kaya ipinapa-espiya ko pa siya sa mga kakilala ko na malapit sa mga branch ng negosyo niya para lamang masigurado kung nasaan talaga siya. At kapag tinatawagan ko siya o chinachat tapos ay hindi niya nasasagot o nababasa kaagad ng mabilis, nako, nag-iinit talaga ang buong ulo ko. Kinakabahan ako na nagagalit. Kaya naman inaaway ko siya kaagad sa telepono pagkasagot niya. Masisisi niyo ba ako, Papa Dudut, kung naging isang toxic girlfriend ako?
sa paningin ng iba. Sobrang trauma kasi ang iniwan sa akin ng pagtataksil niya. Ang hirap ibalik ng tiwala na binuo mo sa loob ng 4 na taon na nawala lang sa loob ng 30 minuto sa isang motel room. Sa ngayon, kung titingnan mula sa labas, bumalik na kami sa dating routine namin. Nag-uusap kami araw-araw, nag-a-update pa rin siya at nagpapadala ng mga pagkain para sa amin ng anak ko. Pero sa tuwing may naririnig ako, may nakikita akong lugar o may mga simpleng pangyayari na nagpapaalala sa akin kay MM o sa mismong ginawa nilang milagro, biglang bumabalik ang lahat ng sakit sa dibdib ko. Para bang kahapon lang nangyari ang lahat. Kapag dumarating yung ganong sandali, aaminin ko po, hindi ko talaga maiwasan na i-bring up o isumbat muli sa kanya ang mga pagkakamali na nagawa niya noon. Paulit-ulit ko siyang tinatanong at paulit-ulit ko siyang sinusumbatan dahil sa matinding trauma na nararamdaman ko. Minsan naman kapag nararamdaman kong mapupunta na naman sa matinding away ang panunumbat ko, pinipili ko na lamang na huwag siyang kausapin o replyan sa chat para kahit papaano ay mabawasan ang gulo. Gusto ko pong maging tapat sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig. Hanggang ngayon ay hindi pa rin talaga ako okay. Nandito pa rin ang sakit. At gabi-gabi pa rin akong umiiyak ng palihim sa kwarto ko kapag naaalala ko ang lahat ng chat ni MM at ang pag-amin ni Jojo. Pero sa kabila ng lahat ng iyak at trauma na ito, ginagawa ko pa rin ang buong makakaya ko para maging maayos ang pakikitungo ko kay Jojo. Kapag nagkakasama kami, nagtatalik pa rin kaming dalawa at sa totoo lang, mas naging mapusok at mas madalas pa nga ang mga huling gabi ng pagsisiping namin ngayon. Ginagawa ko yon dahil sa ikabuturan ng puso ko. Sinusubukan kong gamitin ang mga sandaling yon para takpan, burahin at i-cover up ang lahat ng sakit na ginawa niya sa akin. Gusto kong iparamdam sa sarili ko at sa kanya na ako lang ang dapat at ako lang ang may-ari sa kanya. Tahimik ko na lang siyang inoobserbahan sa ngayon, Papa Dudut. Sa mga ipinapakita niya ngayon, normal naman ang mga kilos niya at mukha namang bumabawi talaga siya ng gusto. Pero sa likod ng isipan ko ay palaging may katanungan. Talaga kaya siyang nagbago na ngayon? O baka naman nagpapalamig lamang siya dahil alam niyang mainit pa ako? O ang mas nakakatakot ay baka mas naging maingat at magaling lamang siyang magtago ng mga sekreto niya ngayon? Hindi ko po alam ang totoong sagot, Papa Dudut. Pero sa dulo ng lahat ng ito, naiisip ko na lang na nasa kanya naman yan kung paano niya dadalhin ang relasyon namin. Binigyan ko na siya ng pangalawang pagkakataon kaya nasa kanya na kung paano niya pahalagahan at iingatan ang natitirang tiwala ko. Basta ang tanging hawak ko na lamang sa ngayon ay ang matatag na pangako ko sa aking sarili. Kapag nalaman kong naulit pa ang ginawa niyang pagtataksil kahit isang beses lang, wala nang maririnig na kahit na isang salita o sumbat si Jojo mula sa akin. Hindi na ako iiyak sa harapan niya. Ako na mismo ang kusang lalakad papalayo. Hihilahin ko ang anak ko at tuluyan naming iiwanan ang buhay niya nang walang lilingon sa likod. Maraming salamat po, Papa Dudut, kung isa po ako sa mapipili na istoryang itatampok ninyo sa inyong programa. Gaya nga ng sinabi ko kanina, nais ko talagang may share ang kwento kong ito sa mas maraming audience na hindi nakakakilala sa akin para hindi ako mahusgahan. At dahil na rin mag-isa ko lamang itong dinadala sa ngayon, sana po ay mabigyan ninyo ako ng payo para naman gumaan kahit papaano ang pakiramdam ko sa mabigat kong sitwasyon. Wishing you more success sa business at career mo, Papa Dudut. Lubos na gumagalang, Pau. Ang sitwasyon po ng ating sender na si Pau ay napakahirap at puno ng magkakahalong emosyon. Bilang isang solo parent na sanay na mag-isa at lumaban sa buhay ng mag-isa,
Hindi nakapagtatakang nahulog ka sa isang lalaking katulad ni Jojo na nagpuno sa mga pagkukulang at nagbigay ng kalinga hindi lang sa iyo kundi pati na rin sa anak mo. Normal lang na maramdaman mo ang matinding trauma, kawalan ng peace of mind at pagiging praning dahil ang tiwalang binuo mo sa 4 na taon ay gumuho lamang ng dahil sa isang one night stand umano. Ang ginagawa mong panunumbat at ang mas mapusok na pagsisiping ninyo ngayon ay mga paraan ng puso mo para protektahan ang sarili mo at bawiin ang kontrol na nawala sa iyo. Ngunit sa katagalan, ang ganitong setup ay unti-unting uubos sa natitira mong lakas at sa iyong emosyon. Ang mabigat mong dinadala ngayon ay patunay na hindi mo pa talaga lubos na napapatawad ang nangyari at okay lang dahil ang paghihilom ay hindi naman minamadali. Para sa iyong sarili, ang pinakamagandang hakbang ngayon ay ang pagtuon mo muna sa sarili mong kapayapaan at hindi sa pagbabantay sa bawat kilos ni Jojo. Mahirap magpatuloy sa isang relasyon kung saan para kang naging isang pulis o security guard. Naging espiya ka na sa sarili mong partner. Ang buhay mo ay masyadong mahalaga para ubusin lang sa pagdududa kung nagbago na ba siya o mas nagiging maingat lamang. Kung pipiliin mong panindigan ang pangalawang pagkakataon, kailangan mong tanggapin na may kaakibat itong desisyon na unti-unting bitawan ang panunumbat. Dahil kung hindi, pareho lamang kayong makukulong sa isang toxic na siklo. Subukan mo ring maghanap ng mapagkakatiwalaang kaibigan o outlet na maaari mong paglabasan ng sama ng loob para hindi mo solong pinapasan ang bigat. Dahil ang pagkikimkim ng emosyon ay lalo lamang nagpapalalim ng sugat. Ipinapakita ng takbo ng iyong buhay na ang tiwala ay parang isang salamin na kapag nabasag na kahit na anong dulas ng pagkakaglumo rito, ay makikita at makikita mo pa rin ang mga lamat sa tuwing titignan mo ito. Ang pag-ibig, gaano man ito katindi at kapuno ng pag-aalaga, ay hindi kailanman magiging sapat kung wala itong kasamang respeto at katapatan. Sa isang relasyon, lalo na kapag alam mong may mga prinsipyo ka nang sinasakripisyo, sa simula pa lang ang pagpasok ng isa pang kasinungalingan ay nagiging mitya ng malalim na emosyonal na pagbagsak. Sa huli, ang tunay na seguridad at proteksyon sa puso ay hindi nanggagaling sa pagbabantay sa katapatan ng iyong kapareha, kundi sa sarili mong kakayahan na rumispeto sa sarili mong hangganan at maglakad palayo kapag kapayapaan mo na ang nakataya. Maraming salamat kay Pao sa pagbabahagi ng kanyang kwento, no? At sa lahat po ng mga gusto magbigay ng advice sa kanya, comment down below. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo.
Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po